Sinimulan na ng Bureau of Internal Revenue ang masusing tax fraud audit laban sa top 15 government contractors na sangkot sa mga flood control projects. Ito ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa tax evasion at katiwalian sa paggamit ng pondo ng bayan. Ayon ito kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Sa usapin ng mag-asawang Pacifico at Sara Rizcaya, sinabi ni Lumagi na malapit nang matapos ang kanilang isinasagawang tax audit laban sa mga ito na nadawit sa isyu ng umunoy tax deficiencies na lumutang sa mga pagdinig sa Kongreso. Sinimula na anya ang pagbusisi sa mga record ng mag-asawa kahit bago pa man sumiklab ang kontrobersya. May nauna na kasi umanong reklamo laban sa kanila at sa kanilang mga kumpanya na naging batayan ng masusing pagsusuri ng BIR. So, tinitingnan natin at malapit na rin tayong matapos sa sinasagawa nating audit sa kanila. Kasalukuyan, nakikipag-ugnayan kami sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang agad matapos itong aming audit. Ayon sa Commissioner, kailangang tiyakin ng BIR na ang kanilang findings ay kumpleto at wasto bago magsampa ng anumang kaso. So, we have to make sure lang na kumpleto ito para talagang kung ano yung tax liabilities nila at kung ano yung potential criminal liability nila ay maisampa natin altogether. Ipinahayag din ni Lumagi na inaasahang madaragdagan pa ang mga kumpanyang isa sa ilalim sa masusing tax fraud audit, kasunod ng unang listahan ng 15 government contractors na kasalukuyang iniimbestigahan. Saad ng opisyal, hindi lang ang mga pangunahing kontratista ang tinitignan ng ahensya, kundi pati na rin ang mga joint venture partners at iba pang kaugnay na entities na maaring sangkot sa irregularidad. Samantala, kinumpirma ng BIR na sinimula na rin ito ang investigasyon laban sa ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways na naiulat na humawak ng bilyon-bilyong piso sa nakalipas na 3 taon. Inilahad ni Lumagi na hindi lamang limitado sa mga kontratista ang kanilang tax fraud audit, kundi lumalawak na rin ang saklaw nito sa mga individual na nabanggit sa mga pagdinig sa Senado at Kamara. Yan, nagsimula na rin tayo, no? Hindi lamang tayo naglilimit dito sa investigation natin sa mga contractors, kundi na rin sa mga nababanggit na mga personalities dito sa mga hearings. Nilinaw ng BIR na wala pa silang tiyak na timeline para sa resulta ng tax fraud audit laban sa ilang government contractors. Ayon kay Lumagi, nakadepende ang proseso sa pakikipagtulungan ng mga contractor at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ipinaliwanag din niya na may legal na limitasyon sa agarang pagsasapubliko ng audit findings, alinsunod sa Section 270 ng National Internal Revenue Code. Gayunman, maaari itong isumite sa mga mambabatas at ilahad sa executive session kung kinakailangan. Pero sila pwede nilang isa publiko yan at once na nakapagsampa na rin tayo ng kaso, kung meron man tayong makitang findings ng criminal case or criminal liability, sasampa tayo ng kasong kriminal sa Department of Justice and once na nasampa na yan ay isa publiko na ang resulta ng aming pag-audit. Of course, pwede rin nating ilabas yan kung may pahintulot ang mismong contractor na in-audit natin.